So, good day everyone. So, karon kay maghimo ta sa to ang Laboratory 7, which is all about server-side and client-side scripting fundamentals. So, right here is natin mga set of instructions from 1, 2, 3, and 4. And mag-start ta sa to ang sa number 1, which is mag-set up ta sa to ang development environment. So, mag-install ta og SAMP or WAMP. So, ma-download na siya. Input na ang kuan. So, dili lang ma-download ang kuan. Ang SAMP for Windows, for Linux, or for Mac, or for Mac, or OS. So, nanam ko ko diri, nanam ko SAMP diri, muna siya ang SAMP. So, since na natin SAMP is, i-skip na nato ang pag-install sa to ang SAMP. So, i-start po na to ang following modules, which is na diri, mga to mga modules, ang Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, and Topcat. So, i-start na to ang Apache o ang MySQL. So, after that is i-locate na to ang root directory na to sa atong SAMP. So, tapos maghimo po ta, matuta sa SAMP na to nga root directory sa htdocs, in which dira na to ipang, in which tanan na gusto na to i-run through SAMP is dira na to ipangutang sa htdocs. And maghimo tawag folder name server-side lab. So, i-copy lang na ako name. So dire sa file manager, to sa, so, pinutot nining, so, nato to sa Acer nato, sa to ang storage. So, dire sa SAMP, ang htdocs, and mag-create na diri og new folder. So, nakapangalan ni og server-side lab. So, press enter lang. So, umata sa atong setting, umata og setup sa atong development environment. So karon is mahimo ta og atong first ever PHP script using SAMP. So inside the folder, create a file named index.php and add the following content. PHP mo ni ang conjugate ang code sa ang starting code sa atong PHP. And ang echo means i-print na to ang welcome to my first PHP script. So adto ta sa atong VS Code. Then, i-open natin itong folder na nasa SAMP. So, sa Acer, SAMP, htdocs, ang server-side lab. So, right here is mag-add tawag file, name index.php. And after that is, i-add natin na siya, following content, and we'll save. Then, after that is, i-check sa nato kung nagaran. So, nagaran ang to ang puan, ang atong Apache. So, ato ta sa HTTP localhost server-side lab index.php. So, ang purpose na is para makita na to ang output. So, paste na to na. So, mo ni ang giprint. So, as you can see, mo ni siya. Pwede mo kang dagdag dira. So, dira echo. Then, low fine. So, pag po na is refresh lang ni. So, na dire. So, ito ang first ever PHP script. And kailangan to sa PHP nga naka-start click ka sa mga Apache. Kaya para makita nimo ang kuan, ang imuhang result sa PHP nimo. Okay, so karon is muna po nato ang task 3 in which we will be working with PHP variables and data types. So i-modify na po nato ang index.php to include variable usage. So kaning sa atong variable na name,
age, tapos kung student pa siya, and so on and so forth. So, ikaw na nato na siya, i-copy, then i-paste nato sa ruang PHP. Kapag once ma-identify nga si Maria, kay student siya nga truth, ma-icon ni siya, or ma-print. So, i-save nato na, then ato ta sa tuang web. So, after na is, ipa na to. So, as you can see, is, ang result sa to ang modified na index.php with the use of variable usage. Panagamit og mga variables in which gipang print niya ang name, which is name ni Maria, ang age ni Maria, ug ang status ni Maria. So ang gibuhat diri is input sa niya ang kuan sa tawag na kanang kuan sa variable ang iyahang sulod sa variable which is ang sulod ni name is si Maria, ang age si is 20 ug ang kung sulod pa siya is true, so yes na siya. And after that is gipang print niya ang mga variable or ang sulod sa variable. Muna nga ni ato ang output. So karon muna to sa task 3 and we'll proceed sa ato ang task 4 which is the interaction with client-side script or ang JavaScript. So mag-add tawag JavaScript sa ato ang same page. Then, refresh natin. So, darato this message comes from the server. Then, as you can see, is na-change po niya ang title sa to ang web, which is client plus server demo. O, gagawin mo siya o pandiri ka ng container niya na called display. Okay, para ma-display niya ang message natin na this message comes from the server. So, as you can see mo ni ang output, ang client plus server demo kay katong last, if iwan natin yung kuan, kapag ikuan is localhost lang na siya ang nakabutang. And then pag na itong sa ito ang JavaScript, return value is ano siya, client plus server demo, ang title, and this message comes from the server. Okay, sa kuan, sa base akong na-observe is mag-answer na po ta sa ito ang post-lab reflection questions is so we'll answer briefly. So number one is what is the key difference between client-side and server-side scripting? So ang difference sa client-side ug server-side scripting is ang sa server-side script like sa PHP kay ma-execute siya sa atong web server before the page is sent to the user. While sa atong client-side scripts like sa atong JavaScript is gina-execute niya sa browser after ma-load ang page. So, sa server side is ma-execute siya before pa lang
before ang page is ma-send pa sa user, while sa atong JavaScript is ma-execute siya sa atong browser right after ang page kay ma-load. Ngun ang difference sa client side and server side scripting based akong na sabtan o sa demo code. So why is page so number two is why is page be executed before JavaScript in the example. So sa kung observation na po is ang PHP is the execute siya before JavaScript kay tungod ang PHP mo good is nagaran siya sa atong server. Ug atong server mo good is ang katong sa sump mo tong atong ni we start ang sump, and ang output is design niya sa atong browser with the use of HTML kato atong gibuhat na kuan kano siya. O ang JavaScript is nagaran lang siya pag kuan pag after sa page kay ma-loaded na siya in the user's browser, or like ang JavaScript kay ma-run siya after the page has already loaded in the user's browser. So sa to number three is what would happen if Apache the server is turned off? So if atong Apache is turned off, PHP cannot run because there is no server to process the code. So the browser kay mag-error siya kay tungod dili makita ang dili makita ang output sa mga PHP kay tungod naka-turn off ang mga patch. So pag example dire is pag off nato ni siya, so pag nato ni siya i-run, so mo ni ang kuan ang result. So kailangan dyan if mag-use kag PHP is naka-start jud ang Apache nimo sa sump kay para ma-access to nimo ang mga content sa imo ang code or sa imong source codes o para makita pa ang result sa PHP ang sa ato ang server-side scripting. So pag-start ako dato ni so lara siya. So that would be all for my laboratory 7 sa ato ang server-side and client-side scripting fundamentals in integrated programming and technologies, and thank you all for listening and have a good day.